Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. Ayan po ay araw ng Martes, October 7, 2025. At dito po sa ating screen makikita ninyo ang mga posibleng maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayon po kay Senator Soto, ito po yung mga pangalan na pwedeng pumalit sa nag-resign na Blue Ribbon Committee Chairman, Panfilo Ping Lacson. At nandito po si Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, JB Ejercito, Raffy Tulfo, at Pia Cayetano. Ayan mga kababayan. Sabi po ng Impact Leadership, Raffy Tulfo in action sa Senado. O kasi mga kababayan, di ba? Dun sa kanyang programang Raffy Tulfo in action, talaga ng mga kung mag-imbestiga ito ng mga inirereklamo, yan po sa kanyang programa ay talaga ng mga, sabi ko sa inyo, kulang na lang ay sabunutan niya. Yung mga inirereklamo. At talagang matindi. Di ba nagulat nga ang taong bayan nung naging senator siya? Para bang tila ba nawala yung kanyang gigil? Kung ikukumpara kasi, nung nandun si Raffy Tulfo sa Raffy Tulfo in action at dun sa Senado, parang biglang tumahimik eh. Diba? Dati ingay-ingay niya dun sa kanyang programang Raffy Tulfo in action, pero pagdating sa Senado, mukhang tumahimik. At paminsan-minsan, medyo maingay. So, ano ba? Si Raffy Tulfo ba ang magiging chairman ng Blue Ribbon Committee? At magkakaroon ng Raffy Tulfo in action sa Senado? Ayan po ang aabangan natin. So, ito pong 5, ayan po ang kinoconsider bilang possible new Senate Blue Ribbon Committee Chair. But hindi na lang hindi ba pwedeng isang chairman, tapos wala nang vice chairman, co-chair na lang lahat. Yung nandito, yung 5 na to. Di ba? Parang talagang kasi kung ito naman ang kinoconsider nila, di gawing co-chair na lahat yan. Parang chairman na rin. Di ba? Yung chairman naman parang presiding officer lang eh. Pero ang the rest, co-chair. Presiding officer lang yung chairman. Siguro pwede naman yun, di ba? So yan mga kababayan yung 5 pinagpipilian para po maging new Senate Blue Ribbon Committee Chair. Pero ito si JB Ejercito mga kababayan tumanggi na po maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pakinggan natin si JB Ejercito. Ayon po sa Billionaire News Channel, Senator JB Ejercito says he's inclined to reject his nomination as Senate President pro tempore Panfilo Lacson successor as chair of the Blue Ribbon Committee. Sabi niya, alam ko ang limitasyon ko, mas marami ang may kakayanan. Pakinggan natin si Senator JB Ejercito, si The Good One. Pakinggan natin si The Good One. Are you open? Una-una, papasalamat ako sa tiwala sa consider at for considering me for such a very important committee, lalo Blue Ribbon. Kaya lang, alam ko limitasyon ko, mas marami ang tingin kong mas may kakayanan ang mag-lead ng committee. Sino po naisip? Mas marami ako. Alam ko limitasyon ko. Yun ang sinasabi ko. Pinagayan niyo po ba? Sabi ko sana iba lang kasi mas maraming mas may kakayanan. Sinabi niya yung KS officer? Sir, sino po naisip niyo? Marin sana i-consider recently kasi nagka-liwanagan eh. So, I don't know. Ewan ko, pag-usapan na sila sa majority talks. Mas gusto niya naman na-division. Kasi walang may gusto ko yun sa ngayon eh. So, tsaka nagkaliwanagan naman eh. So, wala nang mga sama na loob, sir? Wala naman. Tingin ko kami, wala. Sa amin wala. Yun lang. Ako, thank you sa consideration, pero mas maraming mas magaling at may kakayanan kayo sa akin. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, so ayan mga kababayan, ayaw ni Senator JB Ejercito dahil daw merong mas marami pang senator sa may kakayanan na hawakan ang Blue Ribbon Committee. Kasi alam niyo sa tingin ko, kapag siyang maging Blue Ribbon at ang iimbestigahan ay ang itong flood control, parang mahihirapan siya. Kasi may ipit siya eh.
Kasi yung kapatid niya mismo, si The Bad One, involved. Tinuturo po na kumita dyan sa flood control anomalies. So napakahirap para kay JBRC ito na balansehin. Alam naman natin, di ba sabi nila, blood is thicker than water. Kahit half lang yung blood. Di ba half brother niya di half blood lang. So mahirapan pa rin siya. Mahirapan pa rin siya na talagang maging tawag dito, hindi bias sa kanyang pagiging kung siya ang magiging Blue Ribbon chairman. Mahirapan siya. Dahil dito kay The Bad One. So ayun mga kababayan, so minus isa na. Mga kababayan, yan, minus isa na. Hindi na po sasama si JBRC to. So ang pagpipilian na lang, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, Raffy Tulfo at Pia Cayetano. So ngayon, eto mga kababayan, tayo ngayon na mamimili. Sige nga po, mag-comment nga po kayo at isulat ninyo kung sino po ang gusto ninyong maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Sino po ang papalit kay Ping Lacson? Pero alam nyo, sa totoo lang, ang dami pong nananawagan na sana ay wag magbitiw si Lacson sa posisyon ng chairmanship ng Blue Ribbon. Marami pong nanawagan si Igan. Sabi niya, wag daw bibitaw si Lacson. Si SOJ Boying Rimulya. Sabi, sayang, wag sana bumitaw ito si Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon. Sino pa? Basta marami po ang talagang nagsasabi na sana wag mag-resign. Kaso po nag-resign na po talaga si Ping Lacson. Pero, eto mga kababayan, abangan ninyo hindi porke nag-resign etong si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ay tatamlayin na siya o magiging matamlay siya sa paghuli at pag-imbestiga, pagdiskubre ng mga corrupt na mga opisyalis sa ating gobyerno, even kapwa niya senators. Sa tingin ko, mas lalong magiging matapang si Ping Lacson. Sige, ayaw niyo ako maging Senate Blue Ribbon Committee Chairman, babanatan ko kayo ngayon dito sa sa pagiging pagiging miyembro ng Blue Ribbon. Parang yung ginagawa ni Marcoleta, di ba si Marcoleta kontra ng kontra, dakdak ng dakdak. At malamang mga kababayan, makikita natin ang mas matapang na Ping Lacson. Hindi man siya ang maging chairman, pero sa tingin ko, dito babawi ito si Ping Lacson. At talagang ididiin niya kung sinong madiin. Wala siyang pakialam kung ito man ay kapwa niya senador o mambabatas. Sa tingin ko, kasi tuloy-tuloy pa rin ang pag-iimbestiga niya. Sigurado ako magtutuloy-tuloy pa rin ang pag-iimbestiga niya kasi siya nga nag-umpisa Diba? Siya nga yung nagbulgar Tuloy-tuloy pa rin yan. Siya pa rin ang mag-iimbestiga at ibubukas na yan. Magsasalita siya sa kanya mga pagtatanong. Sigurado maraming madadali na mga kasamahan niya dyan sa Senado. Kaya yung magiging chairman, mabigat po ang kanyang trabaho dito. Kaya nga si JBRC ito tumanggi na Kasi alam niya mahihirapan siya, lalong-lalo na may bias. Dahil ito dito kay Denggoy. Walang kasawa-sawa. Ito si Denggoy. So, eto mga kababayan, 4 na lang pagpipiliin natin, Kiko Pangilinan, Ontiveros, Raffy Tulfo, Pia Cayetano. Sino ang gusto niyong maging susunod na Senate Blue Ribbon Committee Chairman? Comment nga po kayo mga kababayan, i-comment nyo po kung sino ang inyong napupusuan. At dito sa post ng Impact Leadership, tingnan na rin natin kung sino ang mga gusto nilang maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Yan Sabi dito, I am rooting for Risa as Blue Ribbon Committee Chair. Pwede. Pwede si Risa Ontiveros. Yan Risa, let's go. Ito naman, isumbo mo kay Tulfo ang labas niyan. Sana si Risa na lang, ang ganda ng pag-handle niya kay Alice Go and Kibs. Totoo po yan. Nung siya po ay chairman na nag-imbestiga nung kay Alice Go, talaga naman po napaka-smooth at talagang
napapanagot niya etong si Alice Go. Maging yung sa Pogo na ano, di ba? Sila ni Gatchalian yung para bang naging dahilan kaya ibinan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pogo dito sa Pilipinas. Oh. So, maganda rin na si Risa Hontiveros ang maging sunod na Blue Ribbon Committee Chair. Oh, X para kay Pia Cayetaning. Sa Pia Cayetano parang wala, parang malamya pagdating kay Pia Cayetano. Saka ito nga yung Pogo Queen, di ba? Isa sa Pogo Queens. Dalawa po yan, si Amy Marcos at si Pia Cayetano. So, tapos hawak siya ng Blue Ribbon Committee. Parang hindi bagay, di ba? Parang hindi bagay. X daw kay Pia Cayetaning. O tatlo, questionable ang katapatan, papabor sila sa mga tulisan. O sino yon? Sino yung sinasabi ng ating kababayan na papabor sa sa mga tulisan? Wala namang sinabi kung sino. Senator Risa and Senator Kiko, wala nang iba. So dalawa ang kanilang pinagpipilian. Risa, Tulfo. For me, Tulfo, matapang din yan. Walang sinasanto. Tama naman. Kaso, bakit hindi si Bakit hindi na lang si Erwin Tulfo? Para mas gusto ko si Erwin Tulfo. Bakit kaya hindi si Erwin Tulfo? Gusto ko rin si Erwin Tulfo kasi matapang eh. Sabi nga niya sometimes we bend the law. We bend the law. sabi ni Erwin Tulfo. Para sa bayan, kinakailangan nating baluktutin ang batas. Kaya nga, nabati ko siya. Law bender daw eh. Ang daming mga memes na naglabas na law bender. Ito si Erwin Tulfo eh. Pero tama naman siya eh. Diba? In every rule, there is an exception. Totoo naman eh, di ba? Kaya sa batas daw, minsan pwede raw i-bend. Sabi ni Erwin Tulfo. Gusto ko si Erwin Tulfo, ba't hindi nakasama rito? Mas gusto ko si Erwin Tulfo eh. Pero siguro na lang siya. Vice chair. Pero sabi ko nga di ba pwedeng chairman, tas co-chair. Parang yung sa alam niyo yung sa Quadcom. Di ba? Yung sa Quadcom, isang chairman, tapos co-chair niya yung tatlo. Kasi kasi chairman sila ng iba't ibang committee. Yan po sa House of Representatives. So, merong isang chairman. Di bali apat pala chairman, co-chair, sabay-sabay silang chairman. Pwede naman siguro yun. Para walang tampuhan. Kasi may mga tampururot dito mga kababayan. May mga tampururot eh. Wala nga, tatandaan na mga tampururot pa eh. Kaya nag-resign nga si Lacson dahil nagtatampo yung iba eh. Bakit daw sila nadadamay? Kaya sabi ni Lacson, gi-resign ako, bahala kayo sa buhay ninyo. Pero hindi ako titigil sa pagbubulgar ng mga katarantaduhan, katiwalian, pagnanakaw sa bayan. Kahit pa kayo senator, kahit pa kayo congressman, wala akong pakialam. Kaya maganda kayo. Sa tingin ko, mas matapang na Ping Lacson ang haharap niya sa Blue Ribbon Committee kahit hindi na siya ang chairman. Piliin daw yung astig, yung walang takot. Pag ganon, Risa Hontiveros ako. Kapag pinag-usapang walang takot, Risa Hontiveros ako. Kapag pinag-usapang paninindigan, Risa Hontiveros ako. Kasi alam niyo kay Risa Hontiveros, mga kababayan, kahit siya na lang mag-isa, tatayo yan sa tama. Kahit wala siyang kakampi, kahit unpopular na mangyayari, ibig sabihin, maraming magagalit sa kanya, wala siyang pakialam, basta ang sa kanya, yung tama ang kanyang paninindigan. Kaya sa tingin ko mas gusto ko si Risa Hontiveros na lang. Mas gusto ko si Risa Hontiveros. Final choice ko, si Risa Hontiveros kasi hindi naman nominated si Erwin Tulfo eh. Sometimes we bend the law. Okay sana si Erwin eh. Pero sa tingin ko si Risa Hontiveros, mga kababayan ng
para sa akin. Kayo, sino gusto niyo maging susunod na Blue Ribbon Committee Chair? Paki-comment nga po mga kababayan. At abangan natin ang mga susunod na mangyayari. Kasi po sila po ay magko-convene sa October 10 sila muling magko-convene. So abangan natin kung sino ang papalit kay Senator Ping Lacson. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.